Okay, good morning. So, quick video lang tayo. So, yung mga nasa taas, nalanta na naman yung hapon. So, diniligan ko sila. So, dapat na, hindi ko na kasi rin monitor. So, fault ko naman yon. Pero yan, good condition na ulit sila. So, dito naman, iti-check ko mamaya yung mga pH level nitong, o pH or mga parameters nito mamaya. Kasi sa palagay ko may problema sila sa nutrient solution. Tapos, ito looking good naman. Mga 10 days na siguro yan. So, ito yung kahapon na inilipat ko. So far, meron konting tulo doon. Pero sa palagay ko, dahil yung sponge, ina-absorb na yung tubig, medyo umaangat siya. Umaangat. Pero tingnan pa natin, kasi ino-obserbahan ko pa. Hindi naman siya kasing lakas nung dati. So, sa palagay ko, okay naman yan. So yan, 7, tas 2 dito, so 9. So may natitira pa tayong 5 bakante dito sa baba. Ito naman, goods naman siya. So ito yung gusto kong i-share ngayon. So kung mapansin nyo, kalahati pa lang din ginawa ko. Kasi recently, yung magko-convert nung bubong ay nag-contact na rin sa akin na available naman siya this weekend. So baka later this afternoon bigay ko na sa kanya yung pera para makabili ng materials and masimulan na tong project na to, tong mini project na to. Ito, medyo pangit talaga yung tubo nila dito. Anyway, ito yung gusto kong i-share sa inyo. Kung mapansin nyo, nandito yung pH meter ko. Kasi habang tumatagal, napapansin ko nga nagkakaroon ng problema tong dahon natin. So, ang ginawa ko, chinek ko yung parameters na nandito. pH level naman nila, okay naman, nasa around 5.8 to 6 pH level. Ang problema is yung TDS or yung EC reading natin. Yung EC reading ko dito ay umabot ng almost 4,000. Nasa 4,000. Ito, umabot ng halos 5,000. So, nung nilipat ko sila dyan, yung EC nila is nasa 2,000. Tapos nung nagre-refill naman ako ng nutrient solution, yung pH, yung EC nun ay nasa 1.8 lang. So ang nangyari, mas nagkukonsumo pala sila ng tubig kaysa sa nutrient solution during the process ng growth nila. Yun yung sa palagay ko, pero may nabasa rin akong ganun eh. Kaya importante na chine-check yung TDS or EC reading nito, pati pH level na rin. Kasi yun, based on experience din, ganun yung nangyari. So imagine nasa 5,000 na yung pH, yung EC nito. So ang ginawa ko, nagdagdag muna ako ng tubig, mga 2 liters ng tubig. Tap water lang yung ginagamit ko. Then, ngayon, nasa around 3,000 siya eh. Pero i-reading ko ulit. So, bago ako bumaba, dadagdagan ko siguro ulit ng tubig para at least bumaba siya mga around 2,000. Around 2,000 yung EC reading niya. Yan. Siguro yun yung sinasabi nito kaya naggaganyan yung dahon niya. Yan, no? Hindi, pangit, diba? Kasi sobra-sobra, ayan, kumukulubot na rin siya. So, siguro dahil doon. So, hopefully, sa experience natin, ang gagawin ko dito, bubutasan ko pa to dito. Isa pang 2 inch. Para doon na lang ako gagalaw, doon na lang ako magre-reading ng mga pH level, mga parameters at kung ano-ano pa. Kasi ngayon inaangat-angat ko pa sila eh. So hangga't maaari ayaw kong i-disturb yung ugat nila. So ito lalagyan ko pa to ng support. Anyway, dito tayo. So ito yung mga nag-transplant tayo kahapon. Tsaka yan. Kita nyo. So isa yun sa siguro sa lettuce hindi masyadong napapansin yun, especially pag Kratky naman, nakakatagal naman siya ng 1.5 buwan. Pero dito sa mga fruiting natin, vital yung EC, yung mga reading, yung mga ppm, pH level,
Then, siguro, kung kaya nyo everyday i-check, mas maganda. Kung hindi naman, every other day or at least twice a week nyo siya i-reading. Based na rin siguro sa maging experience nyo. Kung i-reading, kasi ang gagawin ko, i-reading ko siya ng everyday. Then, i-check ko kung what day usually nababago yung easy reading or yung PPM. Then, doon ako mag-a-adjust. Kunyari, every 3 days. So, every 3 days tayo mag-check or every 5 days, ganyan. So, i-adjust na lang natin based dun sa may experience natin sa pagre-read sa kanya. Pero sa ngayon, ang gagawin ko talaga is everyday muna for the next 2-3 weeks siguro. Ganun yung gagawin ko. So, ayun naman. Okay naman siya. So, hopefully makarecover siya sa gagawin natin remedy kasi charge to experience na rin natin yan. Then, hopefully, makapagpatubo tayo. Kasi ngayon, bulaklak siya ng bulaklak. Pero yung mga bulaklak kasi, mga male flowers. Sabi kasi, yung female flowers, sa dulo, meron na agad bunga. Yun yung sabi. Ayun. So, inayaan ko lang siya mag-flowering muna sa ngayong stage. Then, hopefully, makorek ko yung problem nila. So, yun na lang muna. Siguro, ang harvest ko naman kasi next week pa eh. Sasabay ko na tong red scamander doon sa March 16 natin na tanim. So, ayan. Yung bulaklak, ayan, yung bulaklak ng sweet basil. So, that's it. Goods naman sila. Then, baka gumawa na rin ako ng cuttings. So, ito, hindi ko sure kung malamang i-dispose ko to. Tapos gagawa ulit tayong cutting. Sa baba na lang natin ipepesto kasi mas maganda yung tubo nila doon. Mas komportable sila siguro. That's it. Then, siguro mag-video din ako habang ginagawa to or before and after nyan. So, mapansin nyo naman. Yan, malaki yung mapapansin nyo dyan pag nagawa na. Maging transparent na yan. Then, kung kaya nila akong tulungan kung paano ko madidiskartehan yung pag-net ng buong span, di papatulong na rin din tayo since nandito na rin naman sila. So, ayan. So, ito hindi naman to amaranth eh. Hindi to, ito mga amaranth. Impostor yung isa. So, that's it. Yung ano nga pala natin. Yung, ito yung mga lemon basil. Ano yan? Tanglad or lemongrass. Yung lemongrass naman natin dito, goods naman, lumalaki naman siya. And, yung ibinabad ko naman, wala pang ugat eh. Pero tumutubo siya. Wala pa nga ng ugat. Ayun. So, hopefully soon or by next week, wala na tayo mga ganitong setup. Yung may harang. I-open na natin yan. Tapos, ma-open na rin tong ito. Yan. Ito. Yan. Tapos, ganyan yung frame yan. Magiging transparent na yan. And, makakapagbigay tayo ng mas magandang araw dun sa mga tanim natin. No? Hopefully, hindi sila masyado mainitan. And, magtuloy-tuloy. And, makadagdag tayo. Kasi kung mangyayari yung ganun, bibili na lang tayo ng styro box. Bibili natin yung wala munang butas kasi nga ang ginagamit lang natin dito is 1 inch or 2 inch lang na butas. Okay? That's it. Thank you very much. Bye-bye.